Atong ipadayon mga higala ang ato ang mga pagwali dinhi sa ato ang Facebook. Makanunayon ta nga magpadayon sa ato ang istadihan mahitungod sa impyerno. Atong ipadayon ang explanation sa ato ang nasugdan kagabi. Ang una natong video is about the part 1 about sa impyerno. Unya ato rong ipadayon ang part 2. So kagahapon atong gihisgutan ang Sheol. Ang Sheol gihisgutan kini sa karaang tugon. Hebrew word na siya guys nga ang Greek word ana Hades or Hades. O mao kini ang gitawag natong temporaryo place nga punishment sa mga tao nga nangamatay nga wa maluwas sa karaang tugon ug hangtod na diri sa ato ang panahon nga ang nailhan og ayo mao ang impyerno. Kaniadto sa panahon sa karaang tugon, ang paradise mao kini siya ang lugar nga didto ibutang sa Dios ang mga kalag sa mga taong nangaluwas. Another word, Abraham bosom. Paradise na siya mo na nga ang tanang nangamatay sa karaang tugon nga mga luwas tuag gibutang aning gitawag Abraham bosom or paradise. Kini nga lugar ibabaw siya guys sa nahimutangan sa impyerno. Ang impyerno nasa ilalom sa yuta, ang ilalom ana ang ubos impyerno o sa elevated nga lugar gitawag siya og paradise or Abraham bosom. Kay ang tanan nga mga nangaluwas sa karaang tugon sama nilang Isaac, silang Jacob o uban pang mga hero of faith, pagkamatay nila wa man sila midiri og langit. Ang na-record sa karaang tugon nga miadtog langit si Elijah raman og si Elijah o si Enoch. Pero the rest mga kahigalaan ang nangamatay nga nagtuo sa Dios. Tuas sila gitapok ni adtong lugar ang gitawag og paradise or Abraham bosom. At the moment nga si Kristo namatay og nabanhaw siya, atong makita nga gihakot niya kining lugar, kining mga kalag diri o gidala sa langit. Mao nga atong mabasa dinhi sa Matthew 27 verse 51 nga sa diha nga si Kristo nabanhaw na nga abli ang lubnganan o daghan sa mga tao nga balaan katawan sa Dios nangabanhaw o usa pa sila nakaadto sa langit. So kaning lugar ang Abraham bosom karon or paradise wala na kini karon sa nahimutangan sa una. Ang kining lugar karon gidala na ni Kristo sa langit ang paradise. Unya ang nahimutangan niya kaniadto nga ibabaw og jutay sa kining impyerno gihimo na kini karon nga impyerno tanan gi-abolish ni sa Ginoo ang maong lugar mga kaigalaan gihimo niya kining impyerno. Mo na nga ang Isaiah 14 nag-ingon siya nga hingdako ug ayo ang baba sa impyerno. Kay ang lugar kaniadto nga nahimutangan sa mga taos mga paradise kaniadto human nga si Kristo nabanhaw iya naman ning gihakot paingon sa langit. Ang ebidensya niini mabasa diha sa Matthew chapter 27 verse number 52 to 53. Ingon ang Bible nga, and the grave were open, and many bodies of the saints which sleep arose,
and came out of the grave after his resurrection and went into the holy city, appeared unto many. So ang holy city is referred to heaven. So wala na ang paradise nga kaniadto nahimutang duol ibabaw ug gamay sa impyerno or Hades. Giwala na ni karon, gi-abolish ni Kristo kay kining lugara kidtong mga kalag sa nga iyang gibutang niini, iyan namang gihakot pagdala sa langit. Una nga ang Biblia nagatudlo nga kung ikaw mamatay karon nga tao sa Dios, di na ka mohapit aning lugara, mulargo na ka sa langit. Muna nga giklaro ni Apostol Pablo sa sa 2 Corinthians 5 verse number 2 Corinthians chapter 5 verse 8, absent from the body, present with the Lord. So ang tanan karon nga mamatay nga nagtuo ni Kristo, at the moment nga siya namatay, mudiritso na ang iyang kalag sa heaven. Dili na mo hapit ni ining gitawag o paradise. Kaya ang paradise karon wala na originally gibutang sa butanganan sa karaang tugon sa mga tao nga atbang sa Hades o ibabaw sa Hades. Ang paradise karon gidala na dito sa langit. Munang mingon si Apostol Pablo diri sa 2 Corinthians 13 mantingali na 13. Okay, 2 Corinthians 12. Okay, ng Bible, 2 Corinthians 12 in verse number 2. Yung siya nga, I know a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knows. Such one caught up to the third heaven. No? Ingon din ni sa 3, and I know for how that he was cut off into paradise. Ang paradise na wala na dito atong Abraham bosom, gidala na sa heaven. And heard the unspeakable word, which is not unlawful for a man to utter. So, wala na ang paradise di atong nahimutangan sa rich man, sa ni Lazarus nga naa sa Lucas. Katutanan nga mga kalag nga naa dito pagkabanhaw ni Kristo, gidala niya sa langit. Muna ang kamatuoran nga atong makuha dinhi nga ang tao karon nga mamatay nga nagtuo ni Kristo, mo diretso na paingon dito sa langit. Unya panahon sa rapture, isyuhan sa Ginoo ang mga kalag niadtong nahilangit na o incorruptible body. Isyuhan sila o incorruptible body. Kay ang mga nahilangit karon nga mga tao kalag raman nagrest sa heaven. Wala pa sila incorruptible body. So ang buhaton sa Dios pagbalik ni Kristo sa gitawag og rapture, ang tanan nga mga kalag niya ng panahon nga nangaluwas nga tuwa sa langit, guys, isyuhan niya og incorruptible body. Og asa man na niya isyuhan diri sa ibabaw sa kalibutan. Mao na nga inig naog ni Kristo sa panganod, kuyog na po diha ang mga nangaluwas nga tuwa sa langit nga wala pa sila incorruptible body. Mo nang dunay gitawag og pagbanhaw. Banhawon ang mga nangamatay nga nagtuo ni Kristo, mga ukabang ilang mga lubnganan, unya diha musulbong paingon sa panganod ang ilang mga incorruptible body according sa scripture sa 1 Thessalonians 4:13 to 18, 13 to 17. Unya mag-abot dito, mag-merge ang ilahang spirit being, ang lang spirit ug ang incorruptible body dito sa panganod, unya mo diretso na paingon sa bima judgment seat of Christ. So muna mga kaigsuonan, mga kaigalaan ang teaching sa Biblia according diri sa
gitawag nato mga higala o teaching sa Biblia mahitungod sa kaugmaon sa kalag sa mga taong nangaluwas. So kanang rapture, that is the first resurrection kana. Ang second resurrection mga kaigsuunan, kadtong mga kalag karon nga nasa Hades. Tagaan kaya mga kalag karon sa mga taong wala maluwas to man sa Hades, gi dangka, gi laygay. Habwao na sa Ginoo, tagaan po sila og incorruptible body mo nang gitawag og second resurrection. Unya, ilabay sila sa lake of fire. Mao na ang istorya, ang duha ka hukmanan nga giskutan sa Biblia, ang Bema Judgment Seat of Christ, hukmanan kini sa mga nangaluwas na. Katong nangaluwas buhi pa. Kay kining Bema Judgment Seat of Christ, mauni ang hukmanan sa mga nangaluwas na para mudawat sila og mga award dito sa langit. Pero ang White Throne Judgment, hukmanan kini sa mga unbelievers. Kay nining higayon na ilang bahin-bahinon ang gidakon sa ilahang lugar sa impyerno. Munang ingon ang Bible sa Revelation 20 verse number 21 verse 8, ingon diha, "But the fearful, unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars," no? Kani sila shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death, no? Mo ni ang magbahin-bahin sila sa impyerno. O naa na sila incorruptible aning higayon na. Mo nang gitawag og second resurrection. Ang first resurrection mo tong mga nangaluwas nga tagaan og incorruptible body aron mupuyo kauban sa Ginoo dito sa langit. Mo nang giingon niya dinhi sa Revelation 20 verse number 6, madul pa, blessed and holy is he hath part in the first resurrection. So naay first resurrection refer to sa mga maapil sa rapture. Ingon siya such a second resurrection. Blessed and holy is he hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be praised of God and Christ, and shall reign with him 1,000 years. So katong mga appeal sa rapture, dili na gyud sila maimpyerno na. Pero katong second resurrection nga pag-isyog mga lawas alang sa gitawag incorruptible body para sa impyerno. And that is the reason behind that we are teaching this doctrine, because a lot of the preacher in our time did not tackle about this issue. And now we know that the truth is very clear of us to be oriented the history behind in this temporary place, temporary life, my friend. And we need to realize that all the doctrines of the Bible is very needed to memorize it every day. We need to grow the knowledge about the future of the souls, because that is the very important to us to know before we die. Kay kung mamatay na ka, di naman na panahon nga mukat-on pa ka. Karon nga buhi ka, mukat-on ka, kay mauni ang katuyuan sa Dios nga makakat-on ka sa pagtulunan sa Ginoo. Okay, mo na nga karon, be saved before you die. Kay after mamatay ka, no salvation na. That is the only opportunity, guys, nga we can able to save. We can able to save through Jesus Christ. And you cannot save yourself, guys. Only Jesus Christ can able to save you, because He is a God. He is a Savior to all humanity.
Alright, so that's all. And once again, good morning. Bye-bye.